Ayan kapamilya, kung nakikita nyo, naku, nakakatuwa tong ating sili. At ito yung ating bell pepper. Tingnan nyo, ang daing na naman yung bulaklak. At ito, diniligan po natin ng fermented fruit juice. Yan po yung idinidilig natin. At tingnan nyo, kung nakikita nyo, marami na naman siyang parating na bulaklak. Syempre, bulaklak pa lang yan. Coming soon na yung mga bunga. At tingnan nyo, nakakatuwa silang makita. At ang daing niyang bulaklak. Effective po talaga yung fermented fruit juice na pinangdidilig natin pagka ganyang namumulaklak o kaya namumunga na yung mga pananim natin. Yun po yung ididilig natin at maganda pong idilig yung mga ganyang natin, yung mga piniperment nating mga prutas katulad ng mga saging, yung mga balat ng saging, pwede po yun, ibabad nyo lang dun sa, kung walang kahit tubig lang po, pwede po yan pangdilig. Pero kung meron po kayong asukal o kaya yung molasses, pwede po yun yung panghalo nyo. Mas matagal nyo kasing magagamit. Tapos pag magdidilig kayo, haluan nyo lang ng tubig. Wala na pong yan. Pagka idinilig mo, rekta mo na lang kaagad sa puno o kaya mag-spray ka din sa mga dahon-dahon niya kasi dyan malaking effective din pagka nag-i-spray tayo ng fermented fruit juice dyan sa mga dahon niya o kaya sa mga sanga kasi yun malakas makapabunga at bulaklak. Pero tayo, nirerekta na natin, dinidilig na lang natin dun sa ating mga puno ng ating mga pananim. Kaya ayan kapamilya, maganda po pag meron tayong mga ganong ginagamit kasi organic po yung ginagamit natin. Di na tayo gumagamit ng kung ano-ano pa. At syempre yan naman napaka-effective at hindi na rin tayo bumibili ng kung ano-anong mga pataba kasi yun na yung ginagamit natin para mamunga o kaya mamulaklak yung ating mga pananim. Kaya yun yung ginagamit natin. Kaya yung kapamilya, yan po yung ginagamit natin sa ating pag-garden. Organic po yung ginagamit natin. Thank you! Hello kapamilya, ayan po update po dito sa ating mga tanim na melon mga kapamilya at ito day 3 po ng ating mga melon na naitanim dito sa ating garden at yan tingnan nyo napakabilis nilang mag-germinate mga kapamilya kasi itong mga to mabilis lang silang tumubo kaya ayan po yung update sa ating mga itinanim na melon pero yung mga iba mga kapamilya palabas pa lang ayun sila yung mga iba naman mabilis mag-grow siguro yung iba na palalim yung pagkakatanim natin kaya medyo late sila lumabas pero itong mga iba tingnan nyo po mga kapamilya halos yung mga iba malalaki na at may mga dahon. Day 3 po ng ating itinanim na to mga kapamilya. Yung iba malalaki po at mabilis silang lumaki. Kaya ayan kapamilya, yan po yung ating mga melon at update dito sa ating ipinunla at tingnan nyo naman soon itatransfer na natin sila at ito naman yung day 4 ng ating mga melon kapamilya. Tingnan nyo kung nakikita nyo meron na silang mga dahon na maliliit at ayan tingnan nyo ayan po yung kanilang mga dahon at tingnan nyo lumalabas na talaga yung talagang dahon po nila at ito pagka lumabas na yung mga malalaking dahon niya yan itatransfer na po natin kasi medyo matibay-tibay na po sila sa init pagka ganyang na i-transfer na natin at eto na po sila mga kapamilya. Yan po yung day 7 po nila, medyo malalaki na po yung mga dahon nila at mga ilang araw na lang siguro yan itatransfer na po natin at eto excited na tayong makita pagka may mga bunga at bulaklak na tong ating mga pananim at eto maganda rin po ito kasi napakatamis po nitong melon na to. Brilliant po tawag nila dito mga kapamilya. Yan po yung mga hybrid nilang brilliant, yung kulay dilaw na melon at tingnan nyo yung mga dahon niya napakalalaki naman kapamilya at tingnan nyo pang transfer na po siguro mag-aantay pa tayo ng mga 3 dahon niya para ma-transfer yung ating mga pananim para medyo matibay-tibay na sila pagka itinransfer natin. Ayan kapamilya, yan po yung ating mga pananim at sana maging successful yung pagtatransfer natin sa kanila at yan excited na tayo makita pag may mga bunga na itong ating mga pananim. Kaya yan ang maganda pagka nagtatanim tayo meron na tayo kaagad inaabangan. Kaya yan kapamilya, yan po yung ating melon at tingnan nyo napaka-healthy po nila. Yung mga iba late pong lumabas at siguro malalim nga po yung pagkakatanim natin.
Kaya ayan kapamilya, yan po yung update natin at excited na po tayo makita na umaakyat na po yung ating mga pananim at sana maging okay sila. Good morning kapamilya, ayan po update po dito sa ating mga pananim na ko mga kapamilya. Tingnan nyo naman yung pag-germinate nung ating mga pananim talaga namang napakaganda nung seeds na nabili natin. At eto tingnan nyo yung mga seeds na itinanim natin. Halos lahat ng mga naitanim natin, siguro 90% sila tumubo. Kaya maganda yung mga seeds nila. Kaya yan kapamilya, yan po yung ating sitaw na haba at sana naku, wag matagpuan ng ating mga alagang mababait. At syempre pagkaganyan kasing may mga seeds pang nakalabas talagang makakain ng ating mga alaga yan. Kaya kapamilya, ayan po yung ating mga itinanim na sitaw. At yan yung iba mga palabas pa lang. 3 days pa lang po yan mga kapamilya. At yan tingnan nyo nakakatuwa at malapit na silang lumabas yung mga itinanim natin. Kaya ayan, at nakakatuwang makita yung mga pananim natin mga kapamilya. At eto tingnan nyo, mga nakalabas na yung kanilang mga seeds. At yung mga iba naman, ayan pa lang, palabas pa lang yung mga iba. At eto yung day 4 nila. Ayan mga kapamilya, yan po yung day 4 ng ating mga pananim. At yung iba talagang nakalabas naman na sila. At yung mga iba may mga dahon na rin. Kaya ayan kapamilya, at ito yung day 6 nila. Medyo may dahon-dahon na sila. At ito tinan yung mga malalaki na yung mga dahon ng ating mga pananim. At naku, excited na tayong makita pag umaakyat na sila. Kasi yung trellis nila ready na at ang aga nating ikinabit. Kaya ayan ang preparasyon natin dito sa ating pag-aakyatan ng ating mga sitaw hinanda na natin kaagad habang maliliit pa sila. Ayan yung mga iba mga kapamilya, yan po yung ating mga seeds ng sitaw. Parang kailan lang natin to tinanim pero ito ready na silang lumabas at malalaki na.